at kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. So, hindi niya pwedeng ampatin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? They failed to talk about against the Dutertes o to talk about para pabungin si Lisa Smugs at si Kuting lahat, tatanggalan po sila ng budget. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte o talk about against Duterte at kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. Na palabasin na kunyari, ano na lang tayo, magkasundo na lang tayo. So, ampatin ang mga expose o nalalaman ng former President Duterte. Kaya nga kung napansin niyo si Inday ay tinanong sa Malaysia nung pumunta siya kung ano yung anong comment niya tungkol sa mga political disagreements at mga sinasabi ng tatay niya. Ang sabi ni Inday, hindi niya nakakausap yung pamilya niya at politically, hindi naman iba-iba na ang parang ang sinabi ni Inday doon, iba-iba naman ang politika naman, iba ngayon, unpredictable, iba ngayon, bukas iba naman. So by just understanding as yung personality ni Inday, the way siya mag-deliver ng mga pananalita, so hindi niya pwedeng ampatin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? So, kung mapapansin ninyo dyan sa kanilang Facebook page, sa House of Representatives, hindi ko naman pinanood lahat yan. So, may mga kinuha lang tayong mga bagay na i-rebat natin later. So, yung mga grupo ni Migaon, Nograles, okay? At yung mga nila Suarez, yung mga nag-contempt kay Lorraine Badoy at saka kay Celis, okay? Sa SMNA, yung mga nagpasikat doon, ng mga Mashonda Bells, at lahat doon mga Jejemonyo, okay? Toka-toka po sila, okay? May tinawag pa nga sila yung mga young guns, na mga bagets na, bagets pa lang, mandidekwat na, mga ngamkam ng bayan, ng pera ng bayan. Toka-toka po sila, araw-araw na mag-post at mag-press conference. The moment they failed to talk about against the Dutertes, o to talk about para pabungin si Lisa Smugs at si Kuting lahat, tatanggalan po sila ng budget. Kita nyo? Kung gaano kahayop at sindikato ang Kongreso. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, get up, speak up, and pick them up. Hawak nila ang budget natin ng pera ng bayan. Para lang sa kanilang group chat, mga palangga, merong marching order. Ano yung mga marching orders? Merong guidelines, merong talking points. Let's say, for example, today, Migaon Nograles, siyang lider-lidera ng conference, ng press con. Zaira Quijada, thank you. Kunyari siya lider-lidera ng ano na yan. Siya yung leader sa press con on that day. Alright? So, may nire-release si Tambaliza, mga kapabayan, si Tambalisa, si Tambaloslos, lahat mga inayupak, na talking points, merong script. Meron po silang guideline. Number 1, talk about Duterte. Number 2, talk about Duterte again. Number 3, talk about Aimee. Number 5, talk about Aimee. The mission, the evil mission of this House of Representatives, mga kaibigan, ay para mawala ang issue ng pulboronic kay Kuting, ampatin o gurgurin nila yung mga issue na inirelease natin at inirelease lalo ng Pangulong Duterte. Of course, they will not talk about me. Diba? Diba? Binigyan nila ako ng, ng platform dyan sa kanila. Hindi nila gagawin yan. But, sa pagpapaampat nila kay Pangulong Duterte at gusto nilang diktahan si Inday Sara
nasuwagin ang kanyang tatay, which is nasuwag na nga ni Inday nung nakipag-partner siya sa buwaka ng inang kuting na yan nabudol na tayo. Sa tingin nyo ba mga kababayan, susundin pa ni Inday yung mga pressure na ginagawa nitong kongresista? Ngayon, napag-alaman natin, hindi lahat daw po ng kongresista ay bukal sa loob ang ginagawa o inuutos ni Tambalisa. Ang winumuri lang ng ibang mga, in fairness hindi natin mumurahin lahat kasi meron pa palang matitirang konti-konti dyan na may kanting puso. Hindi daw po sila, mga kababayan, makakontra sa utos, okay, ni Tambalisa through Chief of Staff ni Tambaluslos. Kasi the moment na magsuwag sila o magsuway sila sa utos, tatanggalan ng budget ang kanilang distrito. Anong ibig sabihin yan? Kung tatanggalan ang budget ng kanilang mga distrito, kung itong mga kongresista na ito ay, tama naman yung ginagawa nila, maayos naman, kung may matira-tira pa, okay? Kawawa naman ang Pilipino. Kawawa naman ang district ninyo. So, ibig sabihin, itong mga buwaka ng inang mga jutang gini ng Tambalisa, lahat ng mga ito, they don't care about you, Filipino people. They care about the budget, panggigipit, pangsusuppress, pangbababoy, lahat. Imagine ninyo, spend, nanggigigil ako mga kababayan, nung nalaman ko to. Binubuhos nila ang pera ng, maliban sa ninanakaw nilang pera ng bayan, binubuhos nila yung panahon sa buwaka ng Ginemes na press conference na yan para lang atakihin si Duterte, si Inday Sara, at i-push yung kanilang jutang gininang initiative. Dun sa mga palangga ko na sinusuportahan nyo yung charter change, good yan. Okay? Sinusuportahan nyo ang pagbabago ng konstitusyon doon sa economic provision, di ba, na pinag-uusapan. Pero buksan nyo ang jutang gininang mga jutak. Hindi ko yung minumura. Ganun lang talaga ako, normal ko yon. Okay? Yung mga jutang gininang mga jutak na nakastock dyan. Okay? Buksan ninyo. The intention is not economic provision. The intention ay gusto ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaluslos na manatili sa pwesto. Kaya itong mga ibang juto-juto o uto-uto na mga kongresista, yung iba walang boses. Kapag hindi sumunod, tatanggalan ng budget o zero budget. Pipilayan lahat. So sa tingin mo ba ang ginagawa ni Tambalisa kapag ang isang kongresista sa district, kunyari, District 1 o District 2 ng Quezon City or Parañaque or Davao, wherever. Diba? Kunyari, ang inyong mga kongresista ay tama naman yung alignment ng kanyang budget. Pero dahil susuwagin niya at hindi siya susunod sa pag-atake kay Duterte at kay Inday Sara at pabanguin si Tambaluslos, tatanggalin. At minomonitor sila. My question now, sa mga kongresista na matino, jutang ginina, ito ba ang ikapalit ng inyong mga binoto, o iba sa inyo talagang binoto ng taong bayan na kayo ay maging representante nila na magpapadikta? Kung isa sa inyo, dalawa sa inyo ay natatakot, mga kababayan, 3, 4, paano na lang ang epekto nito sa taong bayan? Ibig sabihin, mga wala kayong balls na intindihan ko na iniisip nyo ang inyong mga distrito, pero gawin nyo yung tama dahil wala nang kakampi ang taong bayan at kung iisipin nyo lang, mga buwaka ng Ginemes nyo, ang inyong kapakanan ngayon, yung kamkam ninyo, okay? At hindi nyo iniisip ang future ng mga kabataan. Lulubog at lulubog ang Pilipinas dahil kayo, nasa mga kamay ninyo, ang pera ng bayang mga hinayupak kayo sa isang utos lang ng butod na 2 butod na si Lisa Smugs at si Tambaluslos, si Kuting, lahat ng mga kaalipores nila para kayong mga robot
para kayong mga walang utak, para kayong mga walang, well, parang wala kayong mga puso. Kaya dapat ang taong bayan ay kumilos na para alisin itong mga hinayupak na ito dahil po ito ang ginagawa nila ngayon sa Viber chat every day. Meron nagsisend ng talking points. Ikaw, Congressman Migaon Nograles. Ikaw, Jay Suarez, ikaw, Tambunting, ito ang talking points mo. Tirahin mo si ganito, Anong ibig sabihin yan? Sinasabi nila na they are representatives of the people? Tapos dinidiktahan sila para gawin yan? Alam nyo na ngayon, mga palangga. Okay? Nakita ninyo? Saan? Sa kaya sabi ko, sino na ang kakampi ng taong bayan? Ha? Kung ako'y nagsisinungaling dito, kaya nga nung narinig ko yung information dahil hindi naman ako pumupunta everyday sa House of Representatives Facebook page. Okay? Diba? Nung kahapon, nag-press conference si Erwin Tulfo. Diba? Sinabi ko sa inyo sa vlog ko na pinagtatanggol niya itong akap na ito. Ayuda para sa mga kapos na in-insert ni Tambaluslos na hindi naman hiningi ng DSWD pero sabi ni Erwin, siya daw yung author. You know what I mean? In-insert sa program funds. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, mga palangga. Ano gagawin natin? Mismo si Tambalisa ay dididiktahan ang mga jutang gininas yung mga kongresista kayo. Ha? Jutang gininas ninyo. Lahat kayo na nagpapadikta. Huwag kayo magsisinungaling. Nasa Viber group chat nyo yan. Bakit ko nalaman yan? Dahil iilan dyan sa mga nakabasa sa group chat, sukang-suka sa inyo. Sila ay natatakot din sa kanilang buhay. Baka sila daw ay ipagurgur ng gobyerno ng Tambalisa na yan kapag hindi sila sumunod. Kung ang mga kongresista na representante daw ng taong bayan ay takot magurgur, sino ka na lang, Vivian? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.